Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Muli ko siyang hinalikan at sa pagkakataong ito ay puno ng matinding damdamin. Lasang sariwang presa ang kanyang labi. Sinuyod ko ang bawat sulok ng kanyang bibig. Sinubukan niya akong halikan pabalik, ngunit nanaig pa rin ang aking pag-angkin. Huminto lamang ako ng kapwa na kami hinihingal. Ipinahinga ko ang aking noo sa kanya habang pilit na humahabol ng hininga. Tinitigan ko siya at nakita kong namumula siya, kasing pula ng kamatis. Labis kong ikinatuwa ang pamumula ng kanyang mukha, tila ipinagmamalaki ko ang aking nagawa. Nang magtagpo ang aming mga mata, lalo siyang namula na para bang nag-aalab sa init ang kanyang mga pisngi. Nagsimula siyang kumawala sa aking mga bisig. Kahit ayaw ko, pinakawalan ko pa rin siya. Kailangan niya ng oras upang unawain ang lahat ng nangyari. Tumakbo siya ng mabilis palayo. Napangiti ako at nagpasyang asikasuhin ang almusal. Pumasok ako sa kusina. Ayon sa kanyang nais, binigyan ko ng pahinga ang lahat ng kasambahay para sa katapusan ng linggo. Masaya silang umuwi at ako naman ang naghanda ng almusal. Pagkakataon ko na, mabilis akong tumakbo papunta sa aking silid. Isinara ko ang pinto at naupo sa kama, iniisip ang nangyari. Diyos ko! Nakamit ko na ang una kong halik. Ang una kong halik, sabi ko habang nakatingin sa salamin. Hindi ko kailanman inisip na ang unang halik ko ay manggagaling sa aking asawa. Ngunit napakaganda ng pakiramdam. Parang may mga paputok na sumasabog sa paligid ko. Napatingin ako sa salamin at napansin kong sobra akong namumula. Mainit ang aking mga pisngi at halos hindi ko makayanan ang init na iyon. Nanatili ako sa silid sandali upang pakalmahin ang mabilis kong tibok ng puso. Pagkatapos, dahan-dahan akong naglakad papunta sa kusina, halos nakatapak sa dulo ng paa, natatakot na muling harapin siya. Kahit hindi iyon ang unang karanasan ni Xavier, kakaiba pa rin ito para sa kanya. Wala siyang pagnanasa para kay Maya. Ang naroon ay dalisay na paghanga. Habang nagluluto siya, napansin niya si Maya sa gilid ng kanyang paningin, palihim na naglalakad sa loob ng mansyon. Agad siyang nagtago sa likod ng pinto ng kusina, kung saan malinaw niyang nakikita si Maya. Pagdating ni Maya sa kusina, napabuntong hininga siya. Lumapit siya sa refrigerator upang uminom ng tubig. Sinamantala ni Xavier ang pagkakataon at tahimik na pumwesto sa likuran niya. Sigaw ni Maya nang siya ilumingon. Ano nang nangyari, Maya? Bakit ka sumigaw? May nakita ka bang hindi inaasahan? Tanong ni Xavier habang nakangisi. Nautal si Maya at hindi makatingin sa kanya. Bakit ka palihim na naglalakad? Tanong niya, kahit alam na niya ang sagot. Hinawakan siya ni Xavier sa baywang at isinandal ang isang kamay sa refrigerator upang hindi siya makawala. Maya, tumingin ka sa akin. Sa halip, yumuko siya. Maya, tumingin ka. Kung hindi, kaagad siyang napatingin. Hindi naman mahirap, hindi ba? Ngumiti siya. Maya, alam kong bago pa lamang ito para sa iyo. Ang pagiging malapit sa isang lalaki. Ngunit normal lamang ito. Hindi ito dapat maging dahilan ng ilang. Sa totoo lang, napakasaya ko na ako ang una mo. Salamat sa pagpaparamdam na espesyal ako sa iyo. Hindi ako nagbibiro. Napakahalaga mo sa akin. May natatangi kang lugar sa puso ko. Kaya sa halip na mahiya o mailang, subukan mong maging komportable. Responsibilidad ko na ipadama iyon sa iyo, pero kailangan mo rin akong tulungan. Hindi ko kayang buhatin mag-isa ang relasyong ito. Kailangan natin itong buuin ng magkasama. At tandaan mo, hindi ito tungkol sa paglapit lamang. Gusto kitang mapalapit, ngunit mangyayari lamang iyon kung nais mo rin. Ang kaginhawaan mo ang pinakamahalaga. Matagal siyang tinitigan ni Maya, nakikita sa kanyang mga mata ang pag-aalaga at paggalang. Nasaan ka na naman? Tanong niya. Wala, sagot ni Maya. Maya, maging tapat ka. May pagsisisi ka ba sa nangyari? Sinabi ko na. Wala akong pagsisisi.
Hindi ako mapalagay dahil sa mga nagawa ko noon. Ani Xavier, puno ng pagsisisi. Sumagot si Maya ng matatag. Hindi ko nais kalimutan ang nakaraan. Bahagi iyon ng kung sino ako ngayon. Dapat mong tandaan ang iyong pagkakamali, hindi upang pahirapan ang sarili, kundi upang matuto ka. Pinatawad na kita noon pa. Panahon na rin para patawarin mo ang sarili mo. Napangiti si Xavier. Ibig mong sabihin, nagustuhan mo ang halikan natin? Nanlaki ang mata ni Maya. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang sa kumain sila ng almusal, puno ng tensyon at pamumula. Pagkatapos, muli siyang hinila ni Xavier. Kung gusto mong makalimot ako sa guilt, kailangan ko ng motibasyon, sabi niya. Ano ang gusto mo? Manatiling abala. Sa iyo. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mukha ni Maya. Hinalikan niya ang mga mata nito, ang mga pisngi at sa huli. Ang kanyang mga labi. Ang halik ay mas malalim, mas marahan at puno ng pagnanais. Hindi laban kundi pagsasanid. Lumipas ang araw at sa huli, bumalik si Maya sa kanyang ginagawa. Ang kanyang proyekto. Maya, tawag ni Xavier habang may dalang pagkain. Nagulat siya. Nagdala ako ng tanghalian. Hindi ka bumaba. Nagpasalamat si Maya, ngunit nakaramdam ng kirot sa likod. Nag-alala si Xavier at agad siyang pinagsabihan. Mula ngayon, babantayan kita palagi. Hindi maaari, sagot ni Maya. Kung tungkol sa iyo, kaya kong gawin ang higit pa. Pakiusap. Huwag mo akong ikulong. Lahat gagawin mo. Sandali. Ano nang gusto mo? Hindi mo na kailangang alamin, nakangiti niyang sagot. Nagpatuloy sila sa pagkain at matapos iyon ay pinagmasdan ni Xavier ang kanyang ginagawa sa laptop. Hindi ko maintindihan ito, sabi niya. Ipinaliwanag ni Maya ang kanyang trabaho, tulad ng negosyo ni Xavier, ngunit sa larangan ng teknolohiya. Gumagawa ako ng aplikasyon para sa isang kliyente. Upang masubaybayan ang lahat ng operasyon at empleyado. Namangha si Xavier. Kung mag-aaral ako nito, kaya ko rin ba? Oo, umiti siya at nanatili sa tabi ni Maya habang tinatapos nito ang kanyang gawain. Bandang 1:30 ng hapon nang matapos ni Maya ang kanyang gawain. Kaya, tapos na ba ang aplikasyon? Tanong ko, puno ng kuryosidad. Hindi pa. Tapos pa lamang ang unang yugto ng algorithm. Marami pang kailangang gawin. Tulad ng accessibility tests, panghuling pagsusuri ng code, graphics, at iba pa, paliwanag niya. Ikaw ba ang gumagawa ng lahat ng iyon? Ibig kong sabihin pati graphics. Ang graphics at testing ay ginagawa sa harap ng may-ari. Dati, hindi ako makalabas ng bahay kaya kumukuha ako ng ibang tao para gawin iyon at binibigyan ko sila ng porsyento mula sa bayad sa akin. Pero ngayon, maaari na akong makipagkita ng personal at gawin ang gusto kong paraan. Magsiset ako ng meeting kay Ginoong Hermosa para mapag-usapan ang susunod na hakbang. Kailan mo balak makipagkita? Kukuha ako ng appointment bukas. Titingnan ko kung kailan siya libre. Paano kung maipakilala kita sa kanya bukas? Alok ko. Paano mo maaayos ang meeting ko? Regular ko siyang kliyente. May malaki rin akong bahagi ng pag-aari sa kumpanya niya. At bukas, pupunta siya para pag-usapan ang bagong venture namin. Maaari mo siyang makausap doon. Wala akong nakikitang problema. Sige, ayos. Sasama ka sa akin sa opisina bukas. Sandali siyang natahimik, tila may iniisip. Paano kung may makakita sa atin? Tanong niya, may bahid ng pag-aalala. Ayaw mong makita kang kasama ako. Tanong ko, hindi ganoon. Ayoko lang natratuhin ako ng iba dahil asawa mo ako. Hindi iyon iba. Espesyal iyon, sagot ko. Iyon nga ang ayoko. Pinaghirapan mo ang narating mo. Ayokong makinabang lamang dahil asawa mo ako. Gusto kong paghirapan ang sarili kong halaga. Napangiti ako. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kitang nirerespeto. At mas lalo akong nahuhulog sa'yo, Maya. Umiti siya at agad na mula ang kanyang mga pisngi. Ano ang inaasahan mo sa buhay? Tanong ko upang baguhin ang usapan. Wala akong inaasahan. Madalas, iyon ang sanhi ng sakit. Pero may pangarap ako, isa lang.
Gusto kong magkaroon ng sariling bahay. Ito ang bahay mo, Maya. 6 na buwan lang. Pagkatapos ng kontrata, aalis din ako. Natahimik ako sandali. May plano ka na ba? Oo, may disenyo na ako ng bahay at may sapat na ipon. Pero mas naaakit ako sa katahimikan at luntiang kapaligiran dito sa suburb. Iniisip kong dito na bumili. Napahanga ako, ngunit alam kong hindi madali ang bumili rito. Alam mong mahal ang lugar na ito. Kung ayos lang itanong, magkano na ang ipon mo? Kung ibabawas ko ang gasto sa susunod na 3 buwan, may 5 milyon pa rin ako. Ano, totoo ba iyan? Gulat ko. Mula 17 taong gulang ako, nagfa-freelance na ako. Nag-ipon ako, gumamit ng pampublikong sasakyan at halos hindi gumastos sa luho. Sa ukay-ukay lang ako bumibili ng damit. Hindi rin ako pinayagan ng magulang ko na umalis sa bahay, kaya nakatipid ako sa renta. Habang nagpa-party ang iba, ako'y nagtatrabaho. May mga panahong umaabot ng 18 hanggang 20 oras ang trabaho ko bawat araw. Nag-invest din ako, kaya lumaki ang kinita ko. Napahanga ako. Napakagaling. Inspirasyon ka, sabi ko. Salamat, ngiti niya. Maghapon kaming magkasama. Nanood ng pelikula, naglakad sa park at nagluto ng hapunan. Doon ko napagtanto kung gaano kahalaga ang oras kasama ang pamilya. Nakilala ko siya ng mas mabuti. At ipinagmamalaki kong siya ang aking asawa. Nakatulog akong may ngiti. 5:00 ng umaga, nagising ako. Nag-ehersisyo, naghanda at sabik na sabik pumasok sa opisina. Ngayon kasi, sasama si Maya sa akin. Pagdating ko sa hapagkainan. Magandang umaga, Mimi, yakap ko. Magandang umaga. Mukhang masaya ka biro niya. Sasama si Maya sa opisina ngayon. Kaya pala. Nang imungkahi niyang gisingin si Maya, tumanggi ako. Hayaan mo siyang matulog, sabi ko. Ang palaging nasa oras na si Xavier, handang mahuli alang-alang sa pag-ibig, tukso ni Mimi. Bumaba si Maya. Pasensya na, nahuli ako, sabi niya. Nagbiruan kami hanggang sa umalis kami. Bandang 9:30, huminto ang sasakyan sa harap ng isang napakalaking gusali. Malinaw na nakasulat sa itaas, XD Empires. Binuksan ni Xavier ang pinto para sa akin. Ano ang ginagawa mo? May makakakita, bulong ko. May pakialam ba ako? Sagot niya. May pakialam ako. Para sa reputasyon mo. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Sumakay ka na, mahinahon ngunit matigas niyang sabi. Pagpasok namin, maraming nakatingin. Lalo na sa paraan ng pagyakap niya sa akin. Sinubukan kong kumawala, ngunit lalo niya akong hinigpitan. Kung ipagpapatuloy mo iyan, baka mapahiya ka rito, bulong niya. Nanahimik ako. Pagdating sa kanyang opisina, hinila niya ako papasok at isinara ang pinto. Nag-iba ang kanyang kilos. Tila galit at mabigat ang damdamin. Ano ang sinabi mo kanina? Tanong niya. Natahimik ako. Ano ang sinabi mo tungkol sa reputasyon ko? Mas mariin niyang tanong. Nanginig ako. Ako po. Nag-aalala lang. Na hindi ka dapat makita na kasama ako. Hindi niya napigilan ang sarili. Ngunit nang makita niyang umiiyak ako, agad siyang lumambot. Patawad. Hindi ko sinasadyang takutin ka, sabi niya. Yumakap siya sa akin habang ako'y umiiyak. Maya, mahinahon niyang sabi, huwag mong maliitin ang sarili mo. Ipinagmamalaki kitang makasama. Hindi ako kailanman mahihiya sa'yo. Tumango ako at mahigpit siyang niyakap. May kumatok. Pasok, sabi niya. Si Chris yun. Magandang umaga. Bati ko. Ngunit hindi siya sumagot agad. Galit ka ba sa akin? Tanong ko. Nandito si Ginoong Garcia, bulong niya. Walang problema kung hindi trabaho, sabi ni Xavier. Pero ngayon, trabaho muna. Maya, may meeting ako kay Ginoong Hermosa. Saglit lang. Samahan ka muna ni Chris. At umalis siya, iniwan ako kasama si Chris. Hindi naman sa mahirap pakisamahan si Ginoong Hermosa, ngunit minsan ay nakapapagod ang masinsinan at detalyadong talakayan kasama siya.
Gayunman, ang bawat pakikipagsapalaran ko sa kanya ay palaging nauwi sa malaking pakinabang. Halos tanghalian na nang matapos ang pulong. Papunta na ako sa aking opisina nang umabot sa pandinig ko ang mahihinang bulungan ng aking mga empleyado. Huminto ako sa distansyang sapat upang marinig sila, ngunit tiniyak kong hindi nila ako makikita. Sa tingin ko, may namamagitan sa kanilang dalawa. Narinig mo ba ang mga boses mula sa loob ng opisina? Parang napakasaya nila roon. Ang mga bulong na iyon, kasabay ng kanilang paghagikikan, ay umabot sa aking pandinig at agad nagpasiklab ng galit at selos sa aking dibdib. Lumapit ako sa pinto at marahang pinihit ang seradura. Hindi. Pakiusap, Chris. Huwag mong gawing iyan. Pakiusap. Aba, kawawang bata. Mas marami pa akong kayang gawin. Hayaan mo muna akong maabutan ka. Nagtatakbuhan sina Maya at Chris sa buong opisina. Ang kanilang tawanan ang siyang lumalabas sa silid at umaabot sa labas. Hinahabol siya ni Chris at tumatakbo naman palayo si Maya, habang ang kanyang tawa ay wari isang himig. Pumasok ako sa loob at tumayo roon, pinagmamasdan silang naglalaro ng kung anuman. Ni isa sa kanila ay hindi man lamang napansin ang pagdating ko. Lumapit ako at naglinis ng lalamunan. Pagkakita nila sa akin, agad namatay ang kanilang tawanan at tila napako sila sa kinatatayuan. Upang ipabatid sa kanila ang gulong ginawa nila sa aking opisina, dahan-dahan kong nilibot ng tingin ang paligid. Nagkalat ang mga papeles, wala sa mga estante kundi nasa sahig. Ang lagayan ng ballpen at mga paperweight na dati kong gamit sa trabaho ay nagkabasag-basag sa tabi ng mesa. Wala na sa ayos ang sofa at ang mga unan. Isa nasa kamay ni Maya at ang isa kay Chris. Sa kabuuan, ang dati kong maayos na opisina ay tila winasak ng bagyo. Ngunit ang higit na nakagulat ay ang kanilang mga mukha. Ang gulat na bumalot sa kanila nang mapansin nila ang kaguluhang sila mismo ang lumikha. Nagkatinginan sila ng may pagkataranta at dali-daling sinimulang ayusin ang kalat. Sandali, sabi ko. Pareho silang napalingon sa akin, halatang takot. Chris, puntahan mo ang VIP lounge at tingnan ang mga paghahanda. Nagtanghalian si Ginoong Hermosa at magpapahinga siya roon bago ang pulong nila ni Maya. Darating siya roon sa loob ng 40 minuto. Kumain ka na rin pagkatapos. Oo, opo, sir. Pautal niyang sagot bago mabilis na umalis. Naiwan si Maya, nakayuko at nanginginig ang mga daliri. Maya! Mariin niyang ipinikit ang mga mata at tila nilamon ng takot ang kanyang kagandahan. Lumapit ako sa kanya. Alam mo kung ano ang gagawin ko kapag nagpakatigas ka. Gaya ng inaasahan, agad siyang napadilat. Tinitigan niya ako habang pilit inuunawa ang damdaming nakatago sa tila walang emosyon kong mukha. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Nagugutom ka ba? Dahil takot pa rin sa maaaring reaksyon ko, pinili niyang manahimik. Hindi ka sumasagot pero ako, gutom na. Halika. Hinila ko siya sa pulsuhan. Nasa isang restaurant kami ngayon, naghihintay ng pagkain. Hindi ako nangahas magsalita mula pa kanina. Takot pa rin ako sa magiging reaksyon niya sa gulong ginawa ko sa opisina. Sa gilid ng aking paningin, nakita kong nakatitig siya sa akin. Hindi ako maaaring manatiling tahimik. Kasalanan ko. Paumanhin, sabi ko habang nakayuko. Wala siyang sagot. Tumingala ako. Humihingi ako ng tawad. Narinig ko. Kung gayon, bakit wala kang sinasabi? Ano sa tingin mo ang dahilan ng pananahimik ko? Dahil galit ka sa akin. Hindi iyan ang dahilan. Hindi ako galit, Maya. Nasasaktan lang ako. Paumanhin. Huwag kang magtampo. Aayusin ko ang gulo. Hindi mo pa rin ako naunawaan, hindi ba? Tinitigan niya ako. Hindi tungkol sa kalat iyon. Nasaktan ako dahil mali pa rin ang pagkakakilala mo sa akin. Iniisip mo pa rin magagalit ako sa maliliit na bagay. Sa totoo lang, parang hirap na akong magalit sa iyo sa kahit ano. Ang takot sa mga mata mo nang pumasok ako sa opisina. Pinasama nito ang tingin ko sa sarili ko. Sabihin mo nga, natatakot ka pa rin ba sa akin? Iniisip mo pa rin bang sasaktan kita? Hindi ako nakasagot. Natatakot ka pa rin. Sinasabi ng pananahimik mo. Tumingala ako, may guilt at sakit sa mga mata. Paumanhin, Xavier.
hindi madaling basahin ka. Kahit hindi ka galit ngayon, hindi ko makalimutan ang panahong muntik mo akong mapahamak sa galit mo. Kailangan ko ng panahon. Marahil tama ka. Marahil minadali ko ang lahat. Sige, maglaan ka ng oras. Ayos lang sa akin. Basta kasama kita. Nagkaroon ng ilang saglit na katahimikan hanggang dumating ang pagkain. Pagbalik sa opisina, naging maayos ang pulong ko kay Ginoong Hermosa. Tanging ang gusot lang sa relasyon namin ni Xavier ang bumabagabag sa akin. Nakaupo ako sa sofa sa opisina niya habang abala siya sa trabaho ng may kumatok. Pumasok si Chris. Sir, tapos na po ang buod at pagsusuri. Heto ang mga files. Pinapasabi rin ni Ginoong Capistrano na bibisita siya sa inyo sa lalong madaling panahon. Sige, kakausapin ko siya. Maaari ka nang umuwi. Sir, may nais po sana akong sabihin. Ano iyon, Chris? Sir, narinig ko ang mga usapan sa opisina. Humihingi po ako ng tawad. Tungkol sa nangyari kanina at sa mga chismis. Walang namamagitan sa amin ni Maya. Mabuti lang talaga siyang kaibigan. Hinilot ni Xavier ang noo. Ano ba ang gagawin ko sa inyo? Nagkatinginan kami ni Chris. Chris, hindi ako asawang nais kontrolin ang lahat sa buhay ng asawa ko. Wala akong problema sa pagkakaibigan ninyo. Sa halip, natutuwa akong may mapagkakatiwalaan siyang kaibigan. At oo, walang katotohanan ang mga chismis. Kilala ko kayong dalawa. At higit sa lahat, nagtitiwala ako sa inyo. Halos hindi makapaniwala si Chris. Mukhang ayaw mo pang umuwi, Chris. Uwi na po, sir. Pagkaalis niya, inihatid ko siya. Tinukso niya ako hanggang mamula ang pisngi ko. Pagbalik ko sa opisina ni Xavier, narinig ko ang mga boses. Huwag kang mag-alala, hindi niya malalaman. Binuksan ko ang pinto. At doon, nakita ko ang babaeng nakita ko noon sa mansyon. Nakaupo siya sa kandungan ni Xavier. Nakayakap. Magkadikit ang mga labi. Tila kapwa nalulunod sa isa't isa. Hindi ko alam kung bakit, pero tila may nabasag sa loob ko. Hindi ko na hinintay pa. Umalis ako. Lumakad ng walang direksyon. Pagdating ko sa mansyon, dumiretso ako sa silid at naligo. Doon ko tuluyang ibinuhos ang luha. Hindi ko akalaing ganito kasakit ang mabigo. Dati, nang saktan ako ni Xavier, wala siyang halaga sa akin. Pero ngayong nagkaroon ako ng pag-asang magiging masaya kami. Ito pala ang kapalit. Bumigat ang paghinga ko. Isang pag-atake ng matinding pagkabalisa. Mabilis kong hinanap ang gamot. Isa akong hangal sa pag-aakalang hindi ko na iyon kakailanganin. Ngunit hindi. Hindi ako hahayaang magkaroon ng payapang buhay ni Xavier Garcia. Samantala, ano bang ginagawa mo, Carol? Wala ka ba sa sarili? Sinabi kong may asawa na ako. Itinulak ko siya palayo. Ano ba ang nangyayari sa iyo, Xavier? Hindi naman malalaman ng asawa mo kung magsaya ka ng kaunti. Wala akong pakialam sa iniisip mo. At tungkol sa asawa ko. Kahit malaman man niya o hindi, wala iyong kinalaman. Ang katapatan ay pananagutan. At hindi ko tinatakbuhan ang mga pananagutan ko. Ano bang meron siya na wala ako? Walang paghahambing. Isa siyang tunay na babae. Isang mapagmahal na asawa. Pinaghirapan niyang makuha ang respeto ko bago niya nakuha ang pag-ibig ko. Nire-respeto ko siya. Masipag. Matatag. Maganda. Tapat. At higit sa lahat, hindi ikaw. Siya ang lahat ng maaaring hilingin ng isang lalaki. At tandaan mo ito. Hinding-hindi ko ipagpapalit ang asawa ko. Mahal na mahal ko siya para isugal na mawala siya. Lumapit ako. Kung hindi ka lalabas sa loob ng 1 minuto, sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakapagmodelo. Lumabas siya. At saka ko lamang narinig ang sarili kong mga salita. Mahal ko siya. Mahal ko ang asawa ko. Iniibig ko si Maya. Diyos ko. Niibig ko siya. Napatalon ako sa tuwa. Ngunit bigla kong naisip. Matagal nang wala si Maya. Tinawagan ko siya. Walang sagot. Tinawagan ko si Chris. At doon nagsimula ang pangamba.
Dumating ako sa silid ni Maya. Mahimbing siyang natutulog. Lumapit ako. Ano ang nangyari, prinsesa? Sobrang saya ko kanina. Pero tila may pasan kang sakit. Ano man iyon? Haharapin natin ng magkasama. Hinalikan ko ang noo niya. Pag-alis ko, napansin ko ang mga gamot. Mga antidepressant. Gamot sa panic attack. Nanlamig ako. Kinabukasan. Pareho kaming gising, ngunit walang katahimikan. Dinalhan ko siya ng almusal. Kumatok ako. Maya. Lumingon siya. Ano ang sadya mo rito? Walang magandang umaga? Walang yakap? Walang halik? Ano ang sadya mo rito? Ngumisi ako. Kung laro ito, kukunin ko na ang para sa akin. Yumuko ako upang halikan siya. Ngunit bago ko pa maunawaan ang nangyari, malakas niya akong itinulak. Natisod ako. At bumagsak sa kama. Maya, ano ang nangyari? Nawala ka na ba sa sarili mo? Tanong ko, gulat na gulat sa kanyang reaksyon. Tumahimik ka. Manahimik ka na lang. Layuan mo ako, Ginoong Garcia, sigaw niya. Hindi sapat ang salitang nagulat para ilarawan ang naramdaman ko. Hindi ka panipaniwalang makita si Maya na sumisigaw ng ganito. Hindi siya ang tipong marahas. Dahan-dahan kong binawi ang sarili ko at tumayo mula sa kama. Maya, mahal, kumalma ka. Hindi makabubuti sa iyo ang labis na stress. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang nangyari, mahinahon kong pakiusap. Gusto mong malaman ang nangyari, hindi ba? Sasabihin ko. Nalaman ko na ikaw ang pinakamasamang lalaking kilala ko. Nalaman ko na hindi ka kailanman magiging liwanag sa buhay ng iba. Ang kaya mo lamang gawin ay maghasik ng kadiliman, sabi niya, punang galit ang kanyang tinig. Maya, iniinsulto mo ako. Sabihin mo na lang kung ano ang nangyari, sagot ko, hindi na napigilan ang pagtaas ng boses. Alam mo, lumayo ka na lang sa akin. Hindi ko kayang tiisin ang presensya mo, sabi niya habang iniiwas ang tingin. Iyon ang lubos na nagpasiklab sa akin. Masakit isipin na mismong asawa ko ay nadidiri sa akin. Lumapit ako sa kanya at hinila siya sa baywang. Wala kaming pagitan habang pinaharap ko siya sa akin sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang baba. Tama na ang dramang ito, mahal kong asawa. Sabihin mo kung ano ang nangyari o mananatili ako rito, ganito kalapit sa iyo, buong araw kung kinakailangan. Nagpumiglas siya sa aking mga bisig, pilit ko makawala. Sa kanyang pagpupumilit, hinampas niya ang aking dibdib gamit ang kanyang maliliit na kamay. Hindi man iyon masakit, nakagagambala iyon. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay gamit ang isa kong kamay at itinulak ang mga ito sa likod niya. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako, reklamo niya, nasasaktan. Gaano man karami ang iyong sabihin, hindi kita basta-basta bibitawan. At alam mong hindi madali para sa akin na makita kang nasasaktan. Sabihin mo na ang totoo at pakakawalan kita. Ginoong Garcia, bitawan mo ako. Masakit na ang hawak mo, daing niya. Sabihin mo na ang nangyari, Maya. Sigaw ko, naiinis na rin sa sarili ko dahil nasasaktan ko siya. Napuno ng luha ang kanyang mga mata at tuluyang pumatak ang mga ito sa kanyang pisngi. Napakahirap panatilihin ang matigas na mukha habang umiiyak siya. Patuloy siyang humahagulgol hanggang sa mamula ang kanyang mga mata. Maya-maya, tumigil siya sa pag-iyak at tumingin ng diretsyo sa akin. Alam mo, Ginoong Garcia, maaari kang mapunta sa kapahamakan. Wala na akong pakialam kung sasaktan mo pa ako. Pisikal man o emosyonal. Maaari mong gawin ang gusto mo dahil wala na akong pakialam sa iyo at sa anumang may kinalaman sa iyo. Ngunit isang bagay ang sigurado. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa muling magtiwala sa iyo. Isa kang halimaw na hindi karapat-dapat sa kaligayahan. Tulad ng pagwasak mo sa aking kapayapaan, hinihiling kong maranasan mo rin ang parehong paghihirap. At kung iniisip mong sa pananakit ay mapapaluhod mo ako, nagkakamali ka. Hindi na ako magiging sunod-sunuran sa laro mo. Tandaan mo, kinamumuhian kita ng buong buo. Hinihintay ko na lamang na lumipas ang mga susunod na buwan upang tuluyan na kitang makalaya. Natigilan ako sa kanyang mga sinabi. Nakadurog ng puso ang makita ang ganitong galit mula sa kanya. Hindi ko na kinaya, kaya binitawan ko siya at nagtungo sa aking silid.
Hindi ako mapakali dahil sa galit na nakita ko sa kanyang mga mata. Pagkatapos mag-isip, nagpa siya ako ng isang desisyong magbabago ng buhay namin. Dapat niyang malaman, ngunit ayaw niya akong kausapin. Kaya sa abogado ko na lamang ipapaabot. Nagbihis ako at pumunta sa opisina. Kahit tambak ang mga papeles sa mesa ko, wala akong nagawang trabaho kundi isipin kung saan ako nagkamali. Wala akong ideya. Kinausap ko si Lucas tungkol sa legal na proseso. Pumayag siyang ihanda ang mga papeles sa loob ng 1 o 2 araw. Bandang 8:30 ng gabi, tinawagan ako ni Lucas at Dan para sa hapunan. Napagkasundo ang doon ko ikukwento ang lahat. Pumunta ako sa kanilang mansyon. Halika na, kumain na tayo, sabi ni Lucas. Tahimik kaming kumain. Pagkatapos, naupo kami sa sala, may hawak na tig-1 baso ng alak. Sabihin mo na, Xavier, sabi ni Dan. Wala akong masasabi, sagot ko. Hindi pwede iyon. Ano ang nangyari? At bakit mo pinapagawa ang papeles ng diborsyo? Tanong ni Lucas. Ikinuwento ko ang nangyari. Pero ano ang dahilan? Tanong niya. Hindi ko alam, tapat kong sagot. Paano mo nasabing hindi mo alam? Halos sigaw niya. Huminga ka muna, Lucas, sabi ni Dan. Nairita si Lucas, ngunit kumalma rin. Kung papipiliin ka, alin ang pipiliin mo? Ari-arian mo o asawa mo? Tanong ko. Siyempre, ang asawa ko, sagot niya. Iyon ang dahilan. Hindi ko inakala noon na darating ako sa puntong ito. Pero mahal ko si Maya ng higit pa sa lahat. Kung hihilingin niya ang lahat ng ari-arian ko, ibibigay ko iyon. Ang mansyon. Bahay lamang iyon noon. Naging tahanan lang iyon nang dumating siya. Kaya ibinibigay ko iyon sa kanya. Niyakap nila ako. Kinagabihan, nag-usap sina Dan at Lucas sa balkonahe. Karapat-dapat sa kaligayahan ang kapatid ko, sabi ni Dan, umiiyak. May pag-asa pa, sagot ni Lucas. Kinabukasan, walang kaalam-alam si Maya sa nangyari. Ngunit dumating si Dan dala ang mga sobre. Pagkabukas ni Maya, tila gumuho ang mundo niya. Ano ang iniisip niya? Diborsyo. At ipapangalan sa akin ang ari-arian? Ano ang gusto niyang palabasin? Na ako ay sakim sa pera? Hindi ko kailangan ang anumang galing sa kanya, galit niyang sabi. Maya, pakalma ka, sabi ni Dan. Nasaan siya? Tanong niya. Nasa penthouse. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Lumabas siya ng mansyon at sumakay kasama si Parker. Dalhin mo ako sa penthouse ni Xavier. Ngayon din. At agad siyang dinala roon. Halos kalahating oras na akong nagbibilang ng bawat segundo at minuto. Ilang sandali pa lamang ang nakalipas nang tumawag si Dan upang ipaalam na papunta na si Maya upang harapin ako, galit na galit. Nagkaroon daw siya ng eksena sa bahay at sigurado akong ganoon din ang mangyayari rito. Upang maiwasang maging palabas para sa iba ang mangyayari, pinaalis ko muna si Ginang Molly, ang aming tagapag-alaga at tagapagluto sa penthouse, at si Joseph, ang aking driver. Karaniwan, si Parker ang laging kasama ko, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko maaaring iwan si Maya. Mahigpit ko siyang inutusang manatili sa tabi ni Maya sa lahat ng oras. Bigla, may malakas na pagkatok sa pinto. Tila iyon ang hudyat ng unos na paparating sa akin. Bago ko pa mabuksan ang pinto, nakita kong umiikot ang susi, palatandaan na ibinigay ni Parker ang ekstrang susi sa kanya. Bumukas ang pinto at bumungad sa akin ang aking naggangalit na asawa, hawak ang mga papeles. Tumayo siya ng may kaunting distansya mula sa akin. Ang matalim niyang tingin at mukhang baluktot sa galit ay nagpatango na lamang sa akin sa pagsuko. Parker, lumabas ka, utos ko. Tahimik siyang sumunod at lumabas. Umupo ako sa sopa, hinihintay siyang magsalita. Alam kong mahaba-habang pagtatalo ito. Tinitigan ko siya sa mga mata. Nang magtagpo ang aming mga paningin, napansin ko ang mabilis na pagbabago ng kanyang emosyon. Napakabilis na hindi ko na natukoy kung ano ang nauna. Bigla niyang inilabas ang mga papeles mula sa sobre at inihagis iyon sa aking mukha. Napakalakas ng pagkakahagis niya, natiyak kong nagdulot iyon ng hapdi. Mas mabuting umupo ka at makipag-usap.
Hindi kailangan ng karahasan, sabi ko, pilit kinokontrol ang aking sarili habang nakakuyom ang aking kamao. Huwag mo akong utusan, sagot niya, halatang nairita. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Bakit ka ba sabik na makipagdiborsyo sa akin? Tanong niya. Bumaba na ang tono ng kanyang boses, ngunit nananatili ang pait nito. Nanatili akong tahimik, walang maisagot. Bakit? Sigaw niya. Napaatras ako sa lakas ng kanyang tinig. Hindi ako sabik, sagot ko. Kung hindi, bakit ginawa ang mga ito? Alam kong hindi ito para gawing bangkang papel. Hindi ka masaya sa akin. Kaya pinapalaya na kita mula sa ugnayang ito. Masaya ako sa iyo. Ikaw ang nagpasaya sa akin ng husto. Hanggang sa piliin mong magpakasasa sa iba. Alam mo, tama ang ginawa mo. Ituloy na natin ang diborsyo. May babaguhin lang ako. Tinitigan ko siya. Nakasaad dito na hindi pagkakatugma ang dahilan. Baguhin mo iyon. Gawing pagtataksil at panloloko. Ano ang nag-udyok sa iyo na sabihin iyan? Alam mong minsan akong nagkamali at pinagsisihan ko iyon. Humingi na ako ng tawad sa iyo. Oo, humingi ka ng tawad. At sinabi mong hindi mo na iyon ulitin. At alam mong tinutupad ko ang aking salita, paliwanag ko. Wala akong pakialam sa mga salita mo. Kung ang ibig mong sabihin ng pagtupad sa salita ay ang paghalik sa iba at magkunwaring walang nangyari, kung gayon, oo, tapat ka nga, mapait niyang sambit. Mag-ingat ka sa iyong pananalita, Maya. Wala akong ginawang ganoon. Ano bang sinasabi mo? Kung gayon, ako ang nagkakamali. Mapait siyang natawa at pumatak ang kanyang mga luha. May malaking hindi pagkakaunawaan dito. Pakiusap, makipag-usap ka sa akin. Kailangan nating linawin ito. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi kita niloko. Huwag kang magkunwaring inosente. Nakita ko mismo. Napabigla ako. Kailan? Kanino? Maya, ipaliwanag mo ng malinaw. Wala akong naunawaan. Wala akong kasalanan dito. Inosente ka nga. Maliban noong nakita kitang hinahalikan si Carol. Kailan? Noong pumunta ako sa opisina mo. Pagkatapos kong magpaalam kay Chris, bumalik ako at nakita kitang may babaeng nakaupo sa kandungan mo at hinahalikan mo siya. Nanahimik ako sandali bago napabuntong hininga. Ano ngayon, Ginoong Garcia? Wala ka nang maipaliwanag? Panunukso niya. Maya, kung naghintay ka lamang ng isa pang segundo, nakita mo sana ang katotohanan. Hindi iyon ang akala mo. Ano na naman ang paliwanag mo? Hindi ito kwento. Ito ang totoo. Tama ka sa nakita mo, ngunit kalahati lamang iyon. Hindi ako ang humalik sa kanya. Siya ang humalik sa akin, at napakabilis ng pangyayari na hindi ako agad nakapag-react. Ngunit agad ko siyang itinulak palayo. Pilit siyang lumalapit, ngunit hindi ko iyon tinanggap. Ipinapangako ko, hindi kita niloko. Ako ay tapat at mananatiling tapat sa iyo. Napangiti ako sa ginhawa. Tapusin na natin ito. Babawiin ko ang kaso ng diborsyo. Nalinis na natin ang hindi pagkakaunawaan. Alam kong naniniwala ka sa akin. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang kamay, ngunit bigla niya itong binawi. Nagulat ako. Naniniwala ka sa akin, hindi ba? Hindi siya sumagot. Maya, sabihin mong naniniwala ka. Naalala niya ang sinabi niya noon. May talento ka talaga sa pagsasalita. Kung hindi ko kilala ang tunay mong pagkatao, baka naniwala ako sa kwento mo. At para sagutin ang tanong mo, oo, naniwala ako noon. Ngunit hindi na ngayon. Nayanig ako sa kanyang sagot. Maya, wag mo itong gawin. Nakikiusap ako. Maniwala ka sa akin, mahina kong pakiusap, halos pabulong. Ngunit tumalikod na siya. Siguraduhin mong baguhin ang dahilan sa mga papeles. At wala akong kailangan. Hindi sustento ni ang mansyon. Naglakad siya palayo. Hinawakan ko ang kanyang pulso. Pakiusap. Huwag mo akong iwan. Lumuhod ako, umiiyak. Ngunit pinigilan niya ang sarili at kumawala sa aking hawak. At tuluyan siyang umalis. Sa gitna ng dalamhating iyon, tila hindi sumikat ang araw.
Ang awit ng mga ibon ay tila hindi na kayang pumawi sa bigat ng hangin. Ngunit ang katotohanan, mas mabuting mawala ang ginhawa kaysa manatili sa isang pagmamahal na wala na. Sa halip na lamunin ng sakit, pinili ni Xavier na gawin itong aral. Lumipas ang 1 linggo mula nang huli silang magkita. Sa katapusan ng buwan, muli silang magkikita, huling beses. Para sa legal na paghihiwalay. Sa loob ng 1 linggo, parehong nilamon ng unos sina Xavier at Maya. Nagpasya si Xavier na lisanin ang lahat ng nagpapaalala sa kanya kay Maya. Lilipat siya sa France at doon ipagpapatuloy ang trabaho. Tinutulan ito ni Lucas, ngunit napapayag din niya ito. May bahagi sa akin na may bakas pa rin niya. Ayokong manatili sa lugar na magtutulak sa akin na hanapin siya. Hindi ko nais kalimutan siya. Nais ko lamang tanggapin na hindi siya nakatadhana para sa akin habang buhay. Samantala, si Maya, akala niya ay magiging masaya siya sa paghihiwalay. Ngunit hindi. Sa buong linggo, hinanap niya si Xavier. Ngunit hindi niya matanggap ang sarili niyang damdamin. Unti-unting nagbago ang pakikitungo sa kanya ng mga tao sa paligid niya. Lalong nadagdagan ang sakit. Naiwan siyang mag-isa. At si Xavier. May mga taong nagmamalasakit sa kanya, ngunit pinili niyang ilayo ang sarili. Paano mo nagawa ito? Alam mong mag-isa si Maya sa mansyon, sabi ko sa telepono. Abala ako ngayon, Xavier, sagot ni Liam bago pinutol ang tawag. Napabuntong hininga ako. Si Parker ang patuloy na nag-uulat sa akin tungkol kay Maya. Bumabalik siya sa dating siya. Tahimik, nag-iisa. Ginoo, narito na ang ulat para sa buwan, sabi ni Chris. Ipinaliwanag niya ang kalagayan ng aking mga kumpanya sa iba't ibang bansa. Magdaos ng pulong bukas kasama ang regional head ng Spain, utos ko. May iba pa po ba? Tanong niya. Wala na. Maaari ka nang umuwi. Ngunit bago siya makaalis, tinawag ko siya muli. May plano ka ba mamayang gabi? Wala po. Kung maaari, puntahan mo si Maya. Samahan mo siya. Walang problema, Ginoo. Maraming salamat. Walang anuman. Kaibigan ko rin si Maya. Umalis siya, ngunit bumalik sandali. Ginoo, nais ko lamang sabihin na isa kayong inspirasyon sa akin. Sa trabaho at sa buhay. Maraming salamat sa mga aral. Umiti ako at muling nagtuon sa aking trabaho. Huling bahagi na ng tag-init noon. Unti-unti nang nagbabago ang panahon patungo sa taglagas, bagay na kapansin-pansin sa mga dahong nagsisimula ng maging kulay kahel. Nakasilip ang araw, ngunit hindi mainit o malamig. Sakto lamang. Sa katunayan, nakapapawi ang pakiramdam, ang malamig na simoy ng hangin ay sinasabayan ng banayad na init ng araw sa itaas. Pagkatapos kong maglakad-lakad sa malapit na park, bumalik ako sa mansyon. At muli kong sinalubong ang hindi mapapalitang dilim sa aking buhay at ang mabigat na lungkot na bumabalot sa akin. Inakala kong makapagpapagaling ng aking puso ang kalikasan, ngunit tila kabaligtaran ang nangyari. Sa park, bumalik sa akin ang mga alaala ng mga sandaling kasama ko si Xavier. At pagdating sa mansyon, siya pa rin ang laman ng bawat sulok nito. Wala ni isang bahagi ng bahay na hindi nagpapaalala sa akin sa kanya. Ilang araw na lamang at makakahanap na ako ng sarili kong matitirhan. Iiwan ko na ang mansyong ito magpakailanman. Ngunit sa ngayon, wala akong ibang mapagpipilian kundi manatili rito. Isinantabi ko ang mga iniisip, tinapos ang mga gawain ko sa umaga, naligo ng maayos at mainit, kumain ng almusal kasama si Ana, at ipinagpatuloy ang aking araw. Mabilis na lumipas ang oras. Sa gitna ng isang pagpupulong ko sa kliyente, pumasok si Ana upang ihatid ang aking tanghalian. Inilapag niya ito sa kama at tahimik na umalis. Bandang 4:15 nang magsimulang kumalam ng husto ang aking sikmura. Nagutom ako at napatingin ako sa pagkaing nakahain sa kama. Bago pa ako makapagsimulang kumain, may kumatok sa pinto. Pagtingin ko, si Chris iyon. Kusang sumilay ang ngiti sa aking mukha. Matagal ko nang hinahangad ang may makausap at makasama, at ang makita siya sa sandaling iyon ay nag-udyok sa akin na yakapin siya agad. Bilang isang mabuting kaibigan, naunawaan niya ang aking damdamin at mahigpit niya rin akong niyakap, na para bang pinaparamdam na naroroon siya para sa akin. Kumakain ka sa ganitong oras? Tanong niya, napansin ang pagkain sa kama.
Oo, nawalan ako ng oras habang abala sa pag-aayos ng isang kodigo, sagot ko. Hindi iyan katanggap-tanggap, Maya. Hindi mabuti sa kalusugan ang magtrabaho ng matagal nang walang laman ang sikmura. Dapat mong alagaan ang sarili mo. Hindi iyan ang tamang paraan, saway niya, parang isang magulang na nag-aalala sa anak. Hindi ko alam kung bakit, ngunit hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lahat ng kinikimkim ko ay bumuhos kasabay ng aking mga luha. Alam kong tila mababaw ang dahilan, ngunit ilang linggo na ring walang nag-alala sa akin ng ganito. Walang nangumusta, walang sumaway, walang nagpaalala. Para bang wala akong pamilya. Agad niya akong niyakap muli, marahang hinahagod ang aking likod upang pakalmahin ako. Ngunit lalo lamang akong napaiyak. Ang lahat ng itinago ko sa aking puso ay tila sumabog sa sandaling may taong nagpakita ng pag-aaruga. Pasensya ka na kung napasigaw ako, Maya. Pero kailangan mo talagang alagaan ang sarili mo. Kung nasaktan kita, humihingi ako ng paumanhin. Pakiusap, kumalma ka na. Nag-aalala ako sa iyo, mahinahon niyang sabi. Dahan-dahan kong pinigilan ang aking emosyon. Kumalas ako sa yakap niya at nagsalita, pasensya na kung umiyak ako sa maliit na bagay. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Pero, masaya ako na nakita kita. Ngumiti siya at kahit tumanggi ako, isinama niya pa rin ako upang kumain sa labas. Napakaganda ng naging hapon ko kasama siya. Pagsapit ng gabi, umuwi na kami. Nagpaalam siya matapos mga kung babalikan ako kinabukasan para mamili at manood ng pelikula sa sinehan. Ganoon din ang naging takbo ng gabi. Hapunan kasama si Ana, pilit na pag-uusap na hindi rin nagtagumpay at sa huli, pag-iyak hanggang makatulog. Kinabukasan, naghahanda ako. Nagpadala si Chris ng mensahe na darating siya sa loob ng 10 minuto. Mabilis akong nagbihis, inayos ang buhok at bumaba. Naabutan ko siyang kausap si Ana, ngunit tila hindi maganda ang kanilang usapan. Halata sa kanilang mga mukha ang tensyon. Pakiramdam ko, ako ang paksa nila. Umubo ako ng marahan at agad silang umiti, ngunit hindi na itago ang luha sa mga mata ni Ana. Napagpasyahan kong kausapin si Chris tungkol dito. Lumabas kami, ngunit imbes na sa plaza ang direksyon, lumiko ang sasakyan sa kabilang daan. May ipapakilala ako sa iyo, sabi niya. Si Lina. Ang kasintahan ko, pakilala niya. Napakaganda ni Lina. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa saya at pag-ibig. Kumusta, Maya? Masaya akong makilala ka ng personal. Lagi kang kinukwento ni Chris, sabi niya habang niyayakap ako. Ikinagagalak kitang makilala. Napakaganda mo, sagot ko. Salamat. Ikaw rin, tugon niya. Parang nakita na kita dati. Nag-iisip ako. Modelo siya, paliwanag ni Chris. Ah, oo, sa isang magasin, sabi ko. Nag-usap-usap kami sandali pagkatapos ay namili. Nakakapagod ang pamimili kasama si Lina, higit pa kay Daisy. Sa halip na manood ng pelikula sa sinehan, nagpasya kaming magpahinga sa tahanan ni Chris. Ang kanyang tirahan, o mas tamang sabihing penthouse, ay napakaganda at komportable, parang isang marangyang hotel. Napanganga ako at tinukso niya ako. Alam mo naman sigurong nagtatrabaho ako sa isang malaking kumpanya, biro niya. Habang nanonood kami, tumunog ang telepono ni Lina. Paulit-ulit itong tumatawag. Sagutin mo na, sabi ko. Hindi ko kilala, sagot niya, ngunit kalaunan ay sinagot din. Pagkarinig ko sa pangalan ni Carol, nanlamig ako. Ipinaliwanag ni Lina ang banta nito. Nailalantad ang kanilang relasyon. Mahigpit na tumanggi si Chris at ipinagtanggol ang kanilang relasyon at ang kanyang amo. Nabigla ako sa lahat ng narinig ko. Kung gayon, hindi pala totoo ang aking pinaniwalaan. Hindi siya nagkasala. At ako ang nagkamali. Humingi ako ng paliwanag kay Chris at sa wakas, sinabi niya ang lahat. Ipinakita pa niya ang kuha ng kamera noong araw na iyon. Nang makita ko ang katotohanan, tila tumigil ang mundo ko. Diyos ko! Ano ang nagawa ko? Bulong ko. Bumagsak ako sa sahig, umiiyak ng walang pigil. Yinakap nila ako, ngunit hindi iyon sapat upang maibsan ang aking pagsisisi. Hindi. Kailangan kong humingi ng tawad sa kanya. Pupuntahan ko siya ngayon, sabi ko. Hindi na maaari, sabi ni Chris.
Nasa paliparan na siya. Papunta na siya sa France. Nanlambot ako. Hindi ko siya maaaring mawala. Ngunit huli na ang lahat. Nawala siya. At naiwan ako. Wasak, nag-iisa at puno ng pagsisisi. Ang pag-alis ang naging paraan ko upang ipagtanggol ang aking sarili. Wala nang ibang paraan upang maisakatuparan iyon o mabigyan ang sarili ko ng pagkakataong makabangon. Sa panahong iyon, ang pag-alis sa Pilipinas ay hindi lamang isang pasya, isa rin itong tungkulin ko sa aking sarili. Kung nanatili ako roon, tuluyan akong masisira. Ayokong hayaang mawala ang aking sarili habang pilit akong nagpapatuloy. Ito na ang oras upang tuluyan akong umalis. Ang mga nangyayari sa loob ko noon ay napakahirap unawain. Ang kanyang asal ay nagdulot ng matinding sakit. May mga pagkakataon talagang kailangan nating ipagtanggol ang ating sarili, ang ating puso at kaluluwa, lalo na kung ang pinsalang dulot ng minamahal ay hindi na kayang tiisin. Nais ko sanang samahan siya sa bawat unos, ngunit para akong may buhat na batang paulit-ulit akong sinasaktan habang ako'y nag-iisa. At kahit sinubukan ko, tuluyan niya akong winasak. Kaya ngayon, dala ko ang muling binuong bersyon ng aking sarili, ako 2.0, at pinili kong huwag nang maghanap ng pag-ibig. Hindi ko na kayang magmahal muli tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Siya ang aking una at tila huliring pag-ibig. Ngunit ang lamat na iniwan niya sa puso ko ay hindi madaling maghilom. Sa ngayon, nawalan na ako ng pag-asa. Alam kong hindi na kami muling magkikita. At kahit mangyari man iyon, ang sakit na iniwan niya ay mananatiling marka sa akin. Sir, narito na po tayo, sabi ni Joseph, ang aking driver. Tumingin ako sa paligid at napagtantong nasa paliparan na ako. Muli kong sinulyapan ang lungsod bago tuluyang pumasok. Lubos kong nami-miss ang lahat. Sina Maya, Ana, Liam, Daisy, Lucas at Dan. Nais sana ni Lucas na ihatid ako, ngunit kilala ko ang sarili ko. Ayokong makita niya akong bumigay. Tinapos ko ang mga kinakailangang proseso at nagtungo sa VIP lounge, naghihintay ng tawag mula sa piloto. Makalipas ang ilang sandali, tumawag siya. Handa na ba ang eroplano? Tanong ko. Paumanhin po, sir, ngunit hindi tayo makakaalis, sagot niya. Bakit? May ilang problema po sa eroplano. Mapanganib kong itutuloy ang paglipad. Ano ba ang silbi ng bayad ko sa inyo? Ngayon niyo lang sasabihin? Hindi ko napigilan ang aking galit. Paumanhin po, sir. Ngayon lang po ito napansin. Hindi sapat ang paumanhin. Kailan magiging handa ang eroplano? 3 hanggang 5 araw pa po. Siguraduhin ninyong maayos iyan. Kung hindi, may papalit sa inyo. Agad kong ibinaba ang tawag. Sandali akong nag-isip at tinawagan si Lucas. Hindi pa ba umaalis ang flight mo? Tanong niya. Hindi, may problema ang eroplano. Nasa airport pa ba ang iyo? Hihiramin ko sana. Pasensya na. Kakalis lang papuntang London tapos didiretso na sa Canada. Wala na rito hanggang susunod na linggo. Ganun ba? Sige, napaisip ako kung paano makaalis papuntang France. Bakit hindi ka muna manatili ng ilang araw? Mungkahi niya. Tama ka. Hindi ako sasakay ng commercial flight. Babalik na lang ako sa penthouse. Pagbalik ko, pagpasok ko pa lang ay may pamilyar na amoy na sumalubong sa akin. Parang kay Maya. Sanay na ako roon, madalas kong maramdaman ang presensya niya kahit wala siya. Ngunit ilusyon lang iyon. Naglakad ako papunta sa silid, ngunit parang may nakita akong tao sa kusina. Dahan-dahan akong lumapit. At nakita ko siya. Si Maya. Akala ko panaginip lang muli. Lalayo na sana ako nang marinig ko ang kanyang tinig. Ayaw mo bang makita ako? Humarap ako. Nakasuot siya ng dilaw na damit, napakaganda, tila wala akong masabi. Dahan-dahan ko siyang nilapitan at hinipo upang tiyakin kung totoo siya. Ngumiti siya. Totoo na ako. Hindi na ako panaginip. Ngunit bumalik sa akin ang lahat ng sakit. Hindi ko siya magawang yakapin. Bakit ka narito? Tanong ko. Alam kong ganito ang aabutin ko. Pero mamaya na natin pag-usapan. Kumain muna tayo, sabi niya habang hinahawakan ang aking pulso. Inalis ko ang kamay niya.
Ano ang ginagawa mo? Kumakain kasama ang aking asawa, sagot niya. Doon ako nagalit. Hindi na ako ang asawa mo. Umalis ka rito. Hindi, may karapatan pa rin ako. Hindi ko gusto na narito ka. Hindi ako aalis. Iniwan ko siya. Kinabukasan, nakita ko siyang natutulog sa sofa. Tinakpan ko siya ng kumot. Kahit masakit, hindi ko maipakita ang nararamdaman ko. Nagising si Maya kinabukasan, mahina at pagod. Naghintay siya sa akin. Xavier, tawag niya. Ano, tugon ko. Pwede mo bang sabihin kung saan ako pwedeng manatili? At makahiram ng damit? Tumigil ka sa pag-aakto. Hindi pa tapos ang lahat. Sinusubukan kong ayusin. Ang basag na salamin ay hindi na muling mabubuo. Umalis ako. Ngunit naalala ko ang kanyang kalagayan. Maaari kang pumili ng kahit anong silid. Basta huwag sa akin. Gumawa siya ng almusal. Hindi ko pinansin. Lumipas ang araw. Iniwasan ko siya. Ngunit siya. Hindi kumain, naghihintay na ako ang magpakain sa kanya. Sa kahinaan, nawalan siya ng malay. Pagbalik ko ng gabi, hinanap ko siya. Natagpuan ko siya sa isang maliit at hindi maayos na silid. At natigilan ako sa aking nakita. Pagpasok ni Xavier sa silid, tila nabaligtad ang kanyang mundo. Bumalik sa kanyang isipan ang mga larawang bumabagabag sa kanya. Si Maya na nahulog mula sa hagdan at bumagsak sa sahig, na palilibutan ng dugo. Naalala niya ang araw na dahil sa kanya, muntik nang mapahamak si Maya. Ngayon, nakatayo siya sa pintuan ng silid sa kanyang penthouse. Ang silid na piniling terhan ni Maya. Namutla siya sa kanyang nakita. Nakahandusay si Maya sa tabi ng kama at nakakalat ang mga piraso ng basag na salamin sa paligid niya. Agad siyang tumakbo papunta sa kanya at marahang tinapik ang kanyang mga pisngi. Sa itsura nito, malinaw na wala itong malay. Mabilis siyang kumuha ng tubig mula sa mesa sa tabi ng kama at marahang iwinisik iyon sa mukha ni Maya. Maya, gumising ka, mahal. Pakiusap, gumising ka. Paulit-ulit niyang sambit, nanginginig ang boses at bakas ang takot sa kanyang mukha. Maya ay unti-unting nagkamalay. Napapikit siya ng ilang ulit bago tuluyang naimulat ang kanyang mga mata. Nakita niyang nakahiga siya sa kandungan ni Xavier na mukhang labis na nag-aalala. Parang may mawawala sa kanya anumang sandali. Hindi niya akalaing ganito siya mag-aalala. Samantalang siya, pinagbibintangan niya ito sa mga bagay na hindi naman ito ginawa. Sa bawat segundong lumilipas, lalo siyang nilalamon ng konsensya. Hanggang sa marinig niyang muli ang boses ni Xavier. Takot na takot ako. Ano ang nangyari? Bakit ka nawalan ng malay? Ayos ka lang ba? Tatawag ako ng doktor. Sandali, tatawagan ko si Liam. Hindi, sandali. Agad niyang pigil. Huwag mo siyang tawagan. Mag-aalala lang siya ng walang dahilan. Sigurado akong babalik agad sila ni Daisy. Hayaan muna natin sila roon. Mahalaga ang kanilang gawain. Ayos lang ako. Walang nangyari. Napansin ni Maya ang kanilang posisyon. Ang ulo niya ay nasa kandungan ni Xavier at yakap siya nito ng mahigpit. Dahan-dahang kumalas si Xavier at marahang binuhat siya, saka pinaupo sa kama at inayos ang mga unan sa likod niya. Hindi ka ayos. Tatawag ako ng ibang doktor. Kumuha siya ng telepono at tumawag. Ilang sandali pa, dumating ang isang doktor. Mahina ang kanyang katawan. Mukhang matagal na siyang hindi kumakain. Ngunit wala namang seryosong problema. Bigyan siya ng masustansyang pagkain, prutas, at siguraduhing sapat ang tubig. Higit sa lahat, iwasan ang stress. Tumango si Xavier. Maraming salamat, doktor. Pagkaalis ng doktor, nanatili si Xavier sa labas ng silid ng ilang sandali. Naiwan si Maya na mag-isa at hindi niya napigilang mag-isip. Iniwan na ba niya ako? Wala na ba akong halaga sa kanya? Naputol ang kanyang pag-iisip nang maramdaman niya ang isang kamay na marahang nagpahid ng luha sa kanyang pisngi. Ano ang nangyari? May masakit ba? Tanong ni Xavier. Niyakap siya ni Maya ng mahigpit. Ngunit hindi siya niyakap pabalik. Unti-unti siyang kumalas, nasasaktan sa kanyang reaksyon. Akala ko iniwan mo ako, mahina niyang sabi. Hinding-hindi kita iiwan.
Lalo na kung kailangan mo ako, tugon niya. Kumuha siya ng pagkain at inilapag iyon sa tabi ng kama. Ang mga mata mong punang luha. Parang tinik sa akin. Kahit anong mangyari, bahagi ka pa rin ng buhay ko. Kahit masama ang iniisip mo sa akin, hindi ako mag-iisip ng masama laban sa'yo. Kaya alagaan mo ang sarili mo. Kahit hindi para sa'yo, gawin mo para sa akin. At bukas, wala na ako para pagsabihan ka. Bukas, nanginginig niyang tanong. Ang huling pagdinig sa hukuman. Matatapos na ang lahat. Parang gumuho ang mundo ni Maya. Wala nang dapat pag-usapan. Ito ang nakatakda. Tapos na ang kasunduan natin. Napaiyak siya. Paumanhin. Hindi na siya nakatiis. Hinila siya ni Xavier at niyakap. Hinayaan niyang umiyak si Maya sa kanyang dibdib, marahang hinahaplos ang buhok nito. Makalipas ang ilang sandali, kumala si Maya. Paumanhin. Huwag ka nang humingi ng tawad. Wala na rin namang magbabago. Ngunit sana, noon pa, naniwala ka na hindi ako taksil. Hindi kailanman, sagot niya. Kung ganoon, sana inalaman mo iyon noon pa. Tahimik silang dalawa. Kumain ka muna, sabi ni Xavier. Ngunit hindi gumalaw si Maya. Kailan ka huling kumain? Tanong niya. Kahapon pa. Hindi ito tama, Maya. Hindi mo malulutas ang problema sa hindi pagkain. May ipinangako ako. Ano iyon? Na hindi ako kakain hanggat hindi mo ako pinapakain. Napapikit si Xavier. Pinigilan niya ang sarili. Hindi na ako magagalit. Ito na ang huli nating gabi. Pinakain niya si Maya ng prutas. Bakit mahalaga pa rin ako sa'yo? Tanong ni Maya, umiiyak. Bakit hindi mo ako magawang kamuhian? Gusto niyang isigaw ang katotohanan. Na mahal niya ito. Ngunit pinili niyang manahimik. Hindi mo maiintindihan, sagot niya. Nagpatuloy sila sa hapunan. Si Xavier ang tumapos sa pagluluto ng masugatan si Maya. Mag-ingat ka naman, sabi niya habang nililinis ang sugat nito. Hindi ka kailanman magiging malupit sa akin, bulong ni Maya. Tahimik siyang nagpatuloy. Tapos na, sabi niya. Ngunit hinawakan siya ni Maya. Kinamumuhian mo ba talaga ako? Hindi kailanman. Umupo siya sa tabi nito at hinawakan ang kamay niya. Hindi ko akalaing hahantong tayo sa ganito. Ngunit para sa ngayon, dapat mong malaman. Napakahalaga mo sa akin. Hindi kita kayang kamuhian. Napaluha si Maya. May hihilingin ako, sabi ni Xavier. Ano iyon? Huwag kang bumalik sa iyong mga magulang. Nagulat si Maya. Hindi ko sila naisiraan, ngunit nasasaktan ka nila. May sarili kang buhay. Sundan mo ang iyong mga pangarap. Kung babalik ka sa kanila, matatakot ako para sa'yo. Ngayon lang ako hihiling. Maaari mo bang ipagkaloob sa akin ito? Sa susunod na kabanata, haharap si Xavier at Maya sa huling pagdinig sa hukuman. Isang sandaling magtatakda kung tuluyan na nga bang maghihiwalay ang kanilang mga landas o may natitira pang pag-asa sa pagitan nila. Sa gitna ng sakit, mga lihim at katotohanan ang mabubunyag na maaaring magbago sa kanilang kapalaran at sa desisyong matagal na nilang iniiwasan. Kaya abangan natin,